Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nika Pastor at aking ilalahad ang aking natutuhan sa ating daily devotion ngayon na pinamagatang God's Promise of Provision. Ang ating scripture para ngayong araw na ito ay mula sa Matthew chapter 6 verse 33 kung saan ay merong mga kondisyon para ibigay ng ating Panginoon ang ating pangangailangan. At ito ay una, bigyang halaga ang kaharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, ang ating teaching ay The Seekers of the Kingdom Advance the Territory of the King. Kapag binibigyan ng halaga ng tao ang kaharian, ay ine-expand natin ang teritoryo ng Diyos, which is lahat ng bagay na nasa paligid natin. Halimbawa, ang ating pamilya, kaibigan, pera, bahay, lupa, at mga iba pa. Dahil lahat dito, nasusurrender natin kay Jesus Christ kapag nag-seek tayo sa kingdom niya. Dahil kagaya nga na lahat ng nasa paligid natin ay kay Jesus Christ, which is the King natin. Lahat yun, teritoryo niya. Kaya lahat ng bagay dito ay sakop niya. Kaya kapag tayo ay nagsisik sa kingdom niya o sa kaharian niya, ay in-expand din natin yung teritoryo niya. Dahil lumalawak o dumadami yung mga naniniwala sa kanya o ang followers din niya. Second teaching is, the saints of the kingdom live by the standard of the king. Ang tinutukoy dito na saints ay tayo. Dahil simula nung iligtas tayo ni Jesucristo ay naging saints na tayo. Hindi lang to yung mga saint na babasa natin sa Bible, yung saint na perfecto. Ito yung mga tao na iba yung klase ng pamumuhay sa mga regular na tao. Yun ang saints. Kaya dito, namumuhay sila sa kung ano ba yung standard ng ating Panginoon. Kung ano ba yung dapat nating pamumuhay. At ano ba yun? Yun ang pagiging mabuting tao at pagtuloy na paglingkod at pagpuri sa ating Panginoon. Third teaching is, the servants of the kingdom are fully funded by the king. Dito, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng finance natin sa buhay. Ihalin tulad natin to sa isang CEO na siya yung boss o siya yung pinaka-leader. Tapos tayo o ako yung empleyado niya. At bilang kapalit sa serbisyo na ibinibigay ko sa kumpanya niya at saka sa kanya, ay binibigyan niya ako ng sweldo o yung finance na meron ako o finance na ibinibigay niya sa akin. At kagaya na lang ng sa ating Panginoon na kapalit ng pagpupuri natin o kapalit ng pagdadasal, pagiging mabuting tao, ay binibigyan niya tayo nung kailangan natin. At kabilang doon ay ang pera o ang finance. Ang application natin ngayong araw na ito ay first, stop worrying about our needs. Kagaya nga nung series natin na Trusting in Times of Waiting, ay kailangan nating magtiwala sa Panginoon na ibibigay niya yung mga pangangailangan natin at yung mga pangako niya ay tutuparin niya. Kaya kapag nagdasal tayo na, Lord, sana naman po ay merong kaming pera para po pang paaral. Magtiwala tayo na maibibigay sa atin ng Panginoon yun. Lalong-lalo na kung alam niya na yun yung makakabuti para sa atin. Kailangan lang natin ay magtiwala at huwag mag-alala. Kasi nga, lahat ng pangangailangan natin na alam naman ng Diyos na ay mabuti para sa atin, ay ibibigay niya. Second is, seek God's kingdom and righteousness. Kagaya nga doon sa teaching, kapag nag-seek tayo sa kaharian ng Diyos, tendency nun ay gumagawa tayo ng mabuti. Patuloy natin siya pinaparangalan at pinapraise. So, lumalawak yung territory ng Panginoon. Lumalawak yung mga tao na nakakaalam sa buhay ng Panginoon, sa kanyang kabutihan. At gaya nga ng sabi natin ng mga nakaraang devotion ay co-heirs tayo sa Panginoon. Kaya kung ano ang minana niya ay mamanahin din natin sa
pagdating ng redemption and resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, itong ginagawa natin dito sa lupa ay magbabackfire din sa atin balang araw. Third application is, serve as a good manager of God's wealth. Ayan, nabigyan na tayo ng Panginoon ng finance. Nabigyan na tayo ng Panginoon ng pera. Kaya ang kailangan natin gawin ay i-manage at i-budget natin yun na maayos. Huwag nating igaso sa kung saan-saan. Sa sugal, sa gala, sa mga hindi mahalagang bagay. Dahil kapag nalaman nyo ng Panginoon, tatanggalin niya sa iyo yun kaagad-agad. Dahil pinagkatiwalaan ka ng Panginoon na binigyan ka niya ng pera ng finance para dahil sinabi mo nga pang paaral. Pero nung nandiyan na yung pera kung saan-saan mo na ginagastos. At alam ng Diyos na hindi makakabuti. Kaya tatanggalin niya sa iyo yun. Dahil hindi mo manage ng maayos yung pera na ibinigay niya sa iyo. Ang discussion natin ngayon is, what should we do first before claiming Matthew 6:33 as God's promise to us? Kagaya nga nung sinabi ko ay, kailangan nating bigyang halaga ang kaharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At kasi kapag binigyan natin ng halaga ang kanyang kaharian, ay parang binibigyan natin ng halaga yung minana sa atin, di ba? Kapag merong tao na nagmana sa atin na isang bagay, ay binibigyan natin ng halaga yun dahil mahalaga yung tao na nagbigay na yun sa atin. Ganyan din ang ginagawa natin dahil mahal ang Panginoon ay pinapahalagahan din niya natin ang kaharian o yung mga ari-arian niya. At mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, sa kung ano ba ang gusto niya na paraan na mamuhay tayo. Kung saan ay nagpupuri at pinapraise natin siya at nagiging mabuti tayong tao at pinapalaganap natin ang kanyang mabuting balita. Ngayon, ang point of focus natin sa God's promise of provision ay kailangan nating mag-seek sa kaharian ng ating Panginoon. At tayong saints ay mag-live sa standards ng King. At tayong servants of kingdom ay fully funded ng King. Kaya kailangan natin patuloy magtiwala sa Kanya. Kailangan din natin mag-stop worrying about our needs. Kailangan natin din mag-serve as a good manager of God's wealth o yung binibigay sa atin na biyaya ng ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat.